So, ayun mga idol, nagbabalik na naman po tayo dito sa ating YouTube channel. Ako po si Lionel97 Vlog. At ito nga po ang ating i-discuss natin ngayon. Bakit napakadami pa rin nagtatayo ng sari-sari store ngayon? Kahit kapitbahay mo, kahit tabi-tabi na kayo, ay tuloy-tuloy pa rin ang kanilang pagtatayo sa kanilang sari-sari store guys. So, ito, i-discuss po natin guys bakit napakarami na po ang tindahan dyan. So, ito, bilang isang tindahan, sari-sari store owner, ay 4 years na rin po yung ating tindahan at naobserbahan po natin, magmula po tayo nagtayo din ng kapitbahay natin, nagtayo din yung ibang kapitbahay, hanggang sa dumami na rin kami guys. So alam ko, ganun din sa inyo. Nararanasan nyo rin ba yung nararanasan kung kapag nagtinda ka ng ice, magtitinda rin sila ng ice. Kapag nag-barbecue ka, magba-barbecue din sila. Kapag naghalo-halo ka, maghalo-halo din sila. So eto guys yung ating pag-uusapan, kasi kapag tumigil ka naman magbenta, titigil din silang magbenta guys. Kapag may frozen food ka, may frozen food din sila. So nakakatuwa at medyo nakakainis din, kasi kapag gusto mo silang pagbigyan, ay titigil din sila. So saan mo ilalagay yung sarili mo? So wag po tayong magpa-apekto sa ganun guys. So ito, i-discuss po natin bakit napakadami pa rin nagtatayo ng sari-sari store, dahil kahit alam nilang marami na silang kakompetensya. So ito ang mga nakikita natin dahilan guys. Magsimula po tayo dun sa positive vibes. Ito kasi yung iba ay na-inspired sila, nakikita nila tayo na laging nagdi-display, maayos ang display, maraming laman. So pumapasok sa isipan nila na parang ang yaman-yaman natin. So kakaroon na sila ng idea, magtatayo na sila, mag-start na sila, kahit maliit lang na bintana, mag-start na yan guys. So ayun, hanggang sa nakita na naman ng isang kapitbahay, uy, nagtayo si ganito, parang magandang business. So hindi pa nila alam, wala pa silang alam dun sa pagpapatakbo ng tindahan, basta nakikita lang nila na umaangat yung tindahan, so magtatayo din sila guys. So ang nangyayari kapag yung iniidolo nilang store nagtinda ng barbecue, magba-barbecue din siya. Magtinda ng mga gulay-gulay, magtitinda rin siya. So yung kikitain ng isang tindahan guys ay nahati-hati na. So hindi po tatagal yung iba dyan, kasi ang nangyayari after 2 years, 3 years ay unti-unti pong nagsasara yung mga ibang tindahan. So doon naman po tayo doon sa negative vibes guys. Nakita niyang lumalago yung tindahan mo, ayaw niyang masapawan, so ayun, magtatayo din ng tindahan at ibababa pa niya yung presyo niya, so para lang mapunta yung customers mo doon sa kanya. Pero yun ay maling-maling diskarte guys, dahil ikaw nga ay hindi po tatagal, dahil alam po natin na malit lang po ang tubo sa tindahan, tapos bababaan mo pa. So saan pa pupunta yung pagtitindahan mo? Para ka lang naglalaro, nagsasayang ka ng oras para lang may pakita mo doon sa kapitbahay mo na kaya mong sumabay. So ang nangyayari po dyan, in the end ay talo ka pa rin guys. So yun ay yung isang negative. Tapos yung iba ay ayaw kang ayaw kang umangat. Kumbaga lalabanan ka at lalabanan ka talaga, kahit malugi-lugi na siya, makanda-lugi-lugi na siya, talagang parang presyong pabigay pa rin yung kanyang tinda, yung kanyang pinagbebenta to. Tapos ang nangyayari kapag matagal na yung hindi siya malaking benta kagaya mo, ito na, papasok na po yung tinatawag na yung diskarte. Ito na po yung sisiraan ka, ito na po yung gagayain lahat ng mga paninda mo, tapos kakausapin yung mga customers mo. Ay dito po nangyayari, nagsisimula yung away ng magkakapitbahay guys. So marami akong napapansin yung mga tindahan sa unang bukas punong-puno, after 5 months ay unti-unti nang nawawala yung kanilang paninda guys, kasi unti-unti nilang nalaman yung kung magkano ang kinikita nila. Dapat pala hindi na ako nag-put up ng tindahan, mas malaki pala dapat ang kikitain ko pag magtatrabaho ako ng araw-araw. So ayun po yung mga negative nangyayari sa tindahan. So nakikita lang kasi nila guys na maraming mga nakabitin, maraming customers na pumupunta. So nai-inspire sila guys, kaya nagtatayo sila ng tindahan. Pero hindi nila alam, stress, pagod, at ang mga kalaban mo iba-ibang tao yung iyong nakakasalamuha. Nahihirapan silang intindihin ka, uutangan ka, tapos magkakaroon ka ng maraming kaaway. So ayun po yung disadvantage. Pero kapag ikaw ay talagang gustong-gusto mo yung tindahan mo,
pangarap mo talaga yan, pinag-aralan mo, may strategy ka, may target market ka, meron kang target customers, marunong ka sa customer service, sa lahat ng mga produkto, alam mo, marunong ka mag-inventory, ay hindi ka matatakot na malulugi guys, dahil alam mo paikutin yung capital mo at yung profit mo ay tuloy-tuloy na lumago guys. Huwag kang gumaya ng gumaya kung hindi mo ito pinag-aralan. So marami tayo dyan, yung mga mahilig po tayo sa gaya-gaya. Kung ginagaya po natin ay yung mabuti, kahit ginaya po natin yung mabuting bagay, pag in-apply po natin sa sarili natin ay mag-iiba po yung outcome kasi hindi po natin to inaral. So bakit kaya magtatanong ka sa sarili mo, parehas naman kami ng paninda, parehas naman kami ng style, parehas naman kami ng pinagkukuhanan ng produkto, pero bakit hindi ako mag-grow? Kasi nga magkaiba po yung delivery nyo, yung yung ibig ko sabihin, yung outcome ng iyong trabaho. So maintindihan nyo ngayon at tanong-tanong mo yung sarili mo, bakit ikaw ay konti ang iyong benta guys. So ito po yung ating payo guys, kapag marami na po kayong tindahan dyan sa inyong lugar, ay maghanap na po ng ibang business, kasi alam po kayo ay magiging apektado lahat, matirang matibay. Ito po nga po yung sinasabi nila, talagang bago pa matira yung matibay nga sinasabi ay dadaan po ng mahabang panahon yan guys. Ay sayang po yung panahon, kasi kumita na sana yung pera mo, pero ikaw naman ay gumaya ka lang sa napakadami na nagbebenta, ay wala na pong mangyayari doon sa iyong pera mo guys. Sayang po yung panahon. Maghanap na lang po tayo ng ibang ibebenta, ibang business, para naman ay mas lalago po tayo lahat. At ito po guys yung iyong tandaan, hindi po lahat ng tao ay pwedeng mag-business. So bakit nga ba lahat tayo ay masisipag pero hindi po tayo lahat ay umaasenso? Ganun din po yung tindahan, hindi lahat ay pwedeng magtindahan. So may shoutout sa lahat ng ating mga subscribers, ang ating mga YouTube channel dito sa ating YouTube channel, lahat ng ating mga OFW dyan na na-inspired sa atin. Sana ay pag-isipan nyo maigi bago kayo magtayo ng tindahan nyo. Kung marami ng tindahan dyan sa inyo, alam ko kung 5 lang yung nakita nyo, madadagdagan pa yan, magta-times 2 pa yan kapag ikaw ay nag-put up ng business, pinaganda mo yan at lumago, siguradong maraming gagaya yan guys. So mega shoutout sa inyong lahat muli, lahat ng ating mga subscribers, Luzon, Visayas, Mindanao. Maraming salamat po sa inyo sa iyong panonood dito sa ating YouTube channel. Hanggang sa susunod na vlog po natin ulit. Bye!